Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Ilang buwan makalipas ang kaganapang yon, hindi na muling nagparamdam sa grupo ni Gonzalo ang mga taong nagnanais sakupin ang kabundukang kanilang tinitirahan. Sa loob ng maraming buwan, merong nakilala si Gonzalo na isang ordinaryong tao na naging matalik niyang kaibigan. Nagkasundo si Gonzalo at ang lalaking yon, gawa ng pareho silang mahilig sa alak. Naipakilala niya na ito sa kanyang pamilya at hindi naglaon, naging kalapit na din si Nognog ng lalaking yon. Ang pangalan ng lalaking matalik na kaibigan ni Gonzalo ay si Suplito. Napakabait at napakagaling makisama ni Suplito, kaya naging kaibigan siya ng isa sa mga pinakamalakas na gabunan. Hindi pa noon ipinapakita ni Gonzalo ang kanyang totoong pagkatao kay Suplito dahil sa takot na baka tuluyan siyang iwasan nito sa oras na malaman ang kanyang sikreto. Ang buong pagkakaalam ni Suplito sa kanyang kaibigan, isa lamang itong simpleng tao na manghahabi ng mga abaniko. Isang araw, dumayo ng inuman si Suplito sa pamamahay nila Gonzalo. Meron kasing mumunting selebrasyon noon sila Gonzalo, kaya imbitado ang kanyang matalik na kaibigan. Naroon din sila Maxim, Mirno at Sulay na nagbabantay sa paligid. Kung titingnan mo ang tatlong yon, mapagkakamalan mo itong pulubi dahil sa dungis ng itsura nito. Hindi nagawang kumain ng tatlong galamay noon ni Gonzalo sa kadahilanang tanging karne lamang ng tao ang kinakain ng mga ito. Pagdating ni Suplito sa kanilang tahanan, agaran ding ibinaba nito ang dala niyang alak. Lumapit ito kay Gonzalo at nagwika ng, Gonzalo! Kano muna dyan sa pamilya mo? Doon tayo sa kabilang upuan at tayo'y magiinuman. Masayang wika ni Suplito habang hinihila nito si Gonzalo. Di naman noon nakatanggi si Gonzalo, kaya ibinigay na lamang niya ang kanyang mga gawain sa kanyang mga anak. Sila Nognog noon, abalang-abala sa kanilang tahanan sa pag-imbak ng kanilang pagkain. Ang iba kasing inihanda noon nila Nognog ay tinabi nila ito upang sa mga susunod na araw ay makain pa nila ang mga yon. Sa paglipas ng oras, naging lasing na itong si Suplito. Si Gonzalo noon, hindi pa nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Pagsapit ng hapon, biglang lumapit sa kanya ang tatlo niyang pinagkakatiwalaang kasama upang magpaalam. Agaran din naman itong pinaalis ni Gonzalo, gawa ng sasapit na ang gabi noong mga oras na yon. Maxi, Mirno, Sulay, kayo na muna ang bahala sa baryo. Sabihan niyo mga kasama natin na hindi ako makakapunta sa loob ng 3 araw dahil abala ko sa aking pamilya. Mag-iingat kayo doon, Sulay. Alam niyo na ang gagawin kung sakaling merong mapadapo sa ating lupain. Paalala ni Gonzalo. Tumangulang naman noon ang tatlo at nagpatuloy na sa kanilang paglalakad. Agaran din namang ibinaling ni Gonzalo ang kanyang wisyo sa lasing na lasing niyang kaibigan. Tay, di pa ba uuwian si Manong Suplito? Tingnan niyo, halos hindi na niya maangat yung ulo niya sa lamesa eh.
Wika ni Nognog na papalapit sa kanyang ama. Pansin na kasi ng binata noon na wala ng kakayahan si Suplito na uminom pa ng alak. Nang marinig ito ni Gonzalo, tinawanan lang naman niya ang kanyang anak dahil sa sinabi nito. Kasabay ng pagtawa noon ni Gonzalo ay ang paglapit niya kay Suplito upang alalayan itong tumayo. Nog, sabihin mo sa ina mo, ihahatid ko lang tong kaibigan ko. Wika ni Gonzalo. Sige ho, tay. Mag-iingat kayo ni Manong Suplito, ha? Sagot naman ni Nognog. Ilang oras pa ang lumipas. Ligtas namang nakauwi si Gonzalo sa kanilang tahanan. Nadatna niya noon ang kanyang mag-iina na nakatulog na dahil sa sobrang pagod ng kanilang buong araw. Ang ginawa noon ni Gonzalo, pinili niyang magmasid sa labas ng kanilang bakuran noong gabi. Hindi rin naman kasi siya makatulog noong mismong gabing yon sa kadahilan ng hindi nakakaramdam ng antok ang mga gabunan tuwing gabi. Sa paglalim ng gabing pagbabantay ni Gonzalo, napag-isip-isip niyang tawagin na muna ang kanyang sigbing alaga upang paglaruan ito. Tinawag niya ang sigbing naroon sa kanilang baryo sa pamamagitan ng mga palipad-hanging alam niya. Ilang minuto lang ang lumipas, kitang-kita na ni Gonzalo sa talahiban ang pagkaripas ng takbo ng kanyang alagang sigbin. Habang naghihintay si Gonzalo, kumuha siya ng kapirasong uling upang ipakain dito. Paglapit ng sigbin sa kanya, agaran din namang itinapo ni Gonzalo ang uling na nasa kanyang mga kamay. Agad din naman itong dinakmal ng sigbin nang masipat nitong itinapo na ni Gonzalo ang uling sa ere. Matapos yan, lumapit ang sigbin kay Gonzalo at umupo sa kanyang harapan. Hinimas-himas ito ni Gonzalo at kinakausap na parabang isa itong ordinaryong hayop. Sa pagsapit ng umaga, agaran din namang pinabalik ni Gonzalo sa kanilang baryo ang alaga niyang sigbin. Sa paglipas ng linggo, biglang nagulat si Gonzalo nang mapansin niyang hindi nagpapakita sa kanya ang kaibigan niyang si Suplito. Nag-aalala na noon si Gonzalo kay Suplito, gawa ng hindi nito pinapalagpas ang araw na hindi siya nito nabibisita sa kanilang tahanan. Dahil sa hindi pagpaparamdam noon ni Suplito, pinili ni Gonzalong personal itong bisitahin sa kanyang tahanan. Hindi na kasi ordinaryo ang mga kaganapang yon ayon kay Gonzalo. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na bisitahin si Suplito. Pagdating niya sa bahay nito, panay pa ang ginawa niyang pagkatok upang siya ay pagbuksan. Dahil sa parang walang tao noon sa bahay ni Suplito, kaya naghintay noon si Gonzalo. Wala siyang pakinoon kahit ubusin niya ang kanyang buong araw, kakahintay sa kanyang kaibigan. Wala din naman kasi silang trabaho noon ni Nognog sa kadahilan ng binibenta na lamang ng kanyang anak sa merkado ang mga paninda nilang abaniko. Sa pagsapit ng 3:00, biglang napatayo si Gonzalo sa kanyang kinauupuan nang masipat niya si Suplito na kasakasama ng asawa nito. Akay-akay noon si Suplito ng kanyang asawa, kaya agaran ding tumulong si Gonzalo. Suplito, ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Gonzalo. Meron ako sakit, Gonzalo. Kanina ka pa ba dyan? Pasensya ka na, pinaghintay kita, ha? Wika ni Suplito. Sus, wala yun. Ano ba nangyari sa'yo? Dahil sa kakulitan noon ni Gonzalo, wala nang nagawa ang kanyang kaibigan kung hindi ang sabihin sa kanya ang totoo. Ayon kay Suplito na,
Kaya hindi niya nagawang bumisita sa bahay ni Gonzalo sa kadahilanang merong nambarang sa kanya. Ayaw naman noon ni Suplito na makadagdag sa isipin ni Gonzalo, kaya pinili nitong magtago na muna sa kanilang tahanan. Akala kasi noon ni Suplito, makakaya niyang gumaling sa loob lamang ng 1 linggo. Dagdag pa ni Suplito na hindi niya alam kung kailan at kung paano siya nabarang. Hindi rin naman siya nakikikain sa bahay ng mga taong hindi niya kilala at hindi din niya nagagawang makihalubilo sa mga taong naninirahan sa baryo. Ang iba sa mga manggagamot na pinuntahan noon ni Suplito, sinabihan siya ng nalason umano siya sa kanyang kinain. Ang iba naman sa mga ito, nabarang o nakulam umano siya, kaya siya nagkaroon ng sakit. Halos litong-lito na noon si Suplito sa kadahilanang paiba-iba ang resulta ng kanyang pinagtatanungan. Di na niya alam kung kaninong albularyo siya lalapit upang makatulong sa kanyang paggaling. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang huwag na munang sumagot. Maigi niyang sinipat noon si Suplito sa buong katawan nito upang tingnan kung merong naitanim sa kanya ang nagpapadapo ng sakit. Hindi din naman lason ang karamdaman noon ni Suplito, gawa ng hindi traidor na kaibigan si Gonzalo. Hindi niya nanaising yang gawin si Suplito upang maging kasama niya ito. Alam kasi noon ni Gonzalo na mabuting tao si Suplito at meron din itong binubuhay na pamilya. Doon pa lamang sa rason na yon, matindi na itong dahilan kay Gonzalo upang ingatan ang kanyang kaibigan. Ayaw kasi ni Gonzalong merong nasisirang pamilya dahil lamang sa pangyayanggaw. Matapos niya itong tingnan ng maigi, wala namang nakitang kakaiba si Gonzalo. Tanging amoy lamang noon ni Suplito ang kakaiba, gawa ng hindi na pala ito naliligo sa bawat araw na dumaraan. Pagpasok nila Gonzalo sa pamamahay ni Suplito, nagpresenta siyang tingnan ng kanyang kaibigan. Suplito, maaari ba kitang tingnan upang matukoy ko ang iyong karamdaman? Huwag kang magalala dahil ako din ay isang manggagamot. Wika ni Gonzalo. Ha? Manggagamot ka, Gonzalo? O sige, wala din namang mawawala kung yung susubukan eh. Sagot naman ni Suplito. Nang mabigyan na si Gonzalo ng hudyat upang gamutin ang kanyang kaibigan, agaran niya din naman itong pinahubad. Nais ni Gonzalong tingnan ang pangkalahatang katawan nito upang matukoy ang kanyang iniindang karamdaman. Noong una, ayaw pang pumayag ni Suplito gawa ng nahihiya siya. Pero dahil sa pagpupumilit noon ni Gonzalo, kaya wala din namang nagawa si Suplito kung hindi ang sumang-ayon sa nais nito. Habang ginagamot noon ni Gonzalo ang kanyang kaibigan, maigi niyang tinitingnan ang bawat ugat na nananalaytay sa katawan ni Suplito. Hanggang sa biglang merong nasipat si Gonzalo na isang ugat na merong kulay itim na dugong namuo. Nasa bandang dibdib yun, kaya labis-labis ang pagtataka dito ni Gonzalo. Kahit wala man siyang alam noon sa panggagamot, nagsisilbing gabay kay Gonzalo ang napakatalas niyang pang-amoy at paningin. Dahil sa mga nakita noon ni Gonzalo, doon niya unti-unting napagtanto na maaaring sa pamamagitan ng palipad hangin ang nakuhang sakit ni Gonzalo. Doon niya nakumpirmang kulam ang sakit nito sa kadahilanang pabago-bago ang karamdaman ni Suplito kapag lumilipas ang oras. Kaya ding magpadapo ng mangkukulam ng sakit kay Suplito kahit isang beses lamang siyang nakita nito. Matapos maunawaan ni Gonzalo ang sakit ng kanyang kaibigan,
doon na niya inumpisahan ng panggagamot. Unang beses na manggamot noon ni Gonzalo, kaya labis-labis ang kanyang pag-iingat sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. Walang kakayahan si Gonzalo noong makipaglaban sa espiritual na kombate sa isang mangkukulam. Sa kadahilanang pareho silang nasa panig ng kaliwa. Magiging walang silbi lamang ang usal na papakawalan noon ni Gonzalo, gawa ng hindi rin naman maaapektuhan yung mangkukulam. Ang ginawa noon ni Gonzalo, maghanap ng kakaibang amoy na nanggagaling kay Suplito upang matuntun niya ang mangkukulam. Habang inaamoy-amoy ni Gonzalo ang kasuotan ni Suplito, tanging gulat lamang ang naging reaksyon ng mag-asawa. Ilang minutong pag-aamoy, biglang napatigil si Gonzalo nang mahanap na niya ang kanyang hinahanap. Di na nito nagawa pang umimik ng maamoy nito ang naiwang baho ng mangkukulam. Ale, bihisan niyo na ho ang asawa ninyo. Tapos na akong gamutin siya. Wika dito ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Suplito, agaran din ang pagtanong nito kay Gonzalo. Hindi na din tinago ni Gonzalo ang karamdaman noon ni Suplito at agaran niya ding inihayag ito sa mag-asawa. Nang malaman na ni Suplito ang kanyang iniindang karamdaman, humiling ito kay Gonzalo na iligtas ang kanyang buhay laban sa isang mangkukulam. Umiiyak pa noon si Suplito habang papahigpit ang paghawak nito sa damit ni Gonzalo. Huwag kang mag-alala, Suplito. Hindi ko hahayaang mapaslang ka ng isang mababang uri lamang ng mangkukulam. Basta ang payo ko sa'yo, kumain at matulog ka lang sa tamang oras. Huwag mong pababayaan ang sarili mo upang hindi ito sumuko sa oras ng aking panggagamot. Marami akong gagawin sa iyo, Suplito, na maaaring hindi mo nanaisin. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapaalam nito sa kanyang kaibigan. Maaga pa noong umalis si Gonzalo, gawa ng hahanapin niya pa ang mangkukulam na nagbigay ng karamdaman sa kanyang kaibigan. Sa pagsapit ng gabi, matinding paghahanap ang ginawa ni Gonzalo sa kanilang baryo. Nang masuyod na niya ang lahat ng sulok sa kanilang baryo, naging bigo ito na mahanap ang mangkukulam na nagbigay ng sakit sa kanyang kaibigan. Pinili noon ni Gonzalong tumungo sa kabilang baryo upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Pinatulong na dinoon ni Gonzalo ang iilan sa kanyang mga tauhan upang mas mapadali ang pagsukol nila sa mangkukulam. 2 gabi lamang ang lumipas, matagumpay nang natunto nila Gonzalo ang kinaroroonan ng mangkukulam. Maigi nilang pinagplanuhan ang pagpasok sa bahay ng mangkukulam sa kadahilanang marami itong kapitbahay. Sa paglalim ng gabi ng pangatlong araw, doon na isinigawa ni Gonzalo ang kanyang gagawing panloloob sa bahay ng mangkukulam. Pinili niyang magpalit ng kanyang kaanyuan bago nito tuluyang pasukin ang bahay. Kahit marami noong pangontrang nakapalibot sa pamamahay ng mangkukulam, walang silbi ang mga yon para kay Gonzalo. Madali siyang nakapasok sa mga bitag nito at mga sumpang nakakalat papaikot sa kanyang tahanan. Akala ng mangkukulam na yon, albularyo ang makakaharap niya. Wika ni Gonzalo sa kanyang sarili. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkalat ni Gonzalo ng sabulag sa paligid. Ginawa ito ni Gonzalo upang walang makakakita at makakarinig sa kanyang gagawing panloloob. Matapos makapagkalat ni Gonzalo ng sabulag,
Puwersahan na itong binuksan ang pinto ng mangkukulam. Pagbukas niya ng pinto ng bahay nito, nakita niyang nagdadasal ang mangkukulam na yon habang kalagitnaan ng gabi. Agaran din itong nasipat si Gonzalo dahil sa ingay na kanyang nilikha. Hindi pa man nakakatayo sa pagkakaluhod ang mangkukulam, nahawakan na ito ni Gonzalo. Subukan mong tumayo at putol itong ulo mo. Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ng mangkukulam, bigla din itong nabitawan ang kanyang itim na kandilang hawak dahil sa takot. Halos manginig ang buong katawan ng mangkukulam na yon nang makita nito ang malademonyong anyo ni Gonzalo. Bakit mo ginagambala si Suplito? Bakit? Ano ang kasalanan ng kaibigan ko upang parusahan mo? Tanong dito ni Gonzalo. Napag-utusan lang ho ako. Ang nagpapapatay kay Suplito ay ang kapatid ng asawa nito. Gawa ng meron silang alitan sa mana. Ako ay isa lamang instrumento ng kanyang kaaway upang maranasan ni Suplito ang galit nito sa kanya. Wala akong pakialam sa kanilang alitan. Nanginginig na sagot ng mangkukulam. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsamba nito kay Gonzalo. Ang buong akala kasi noon ng mangkukulam, isang dyablo si Gonzalo na pinadala ng tumulong kay Suplito. Dahil sa hindi na noon nakapagtimpi pa si Gonzalo, pinili niyang hawakan ang mangkukulam sa leeg upang makatingin ito sa kanya ng diretsyo. Alisin mo ang sakit na binigay mo kay Suplito ngayon din. Kapag may sakit pa yun bukas, pangako, hahabulin ko sa impyerno ang kaluluwa mo at pupugutan ko ito ng ulo. Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ng mangkukulam, agaran din naman itong isinuko ang kanyang ginamit na mga instrumento sa pangungulam kay Suplito. Lahat ng kandilang nakasinde sa altar ng mangkukulam ay pinatay na nito upang ipakita kay Gonzalo na nilulubayan na niya si Suplito. Panay pagpagdinoon ang mangkukulam sa telang itim na nasa kanyang altar upang alisin ang sakit na ipinadapo niya kay Suplito. Matapos gawin ng mangkukulam ang lahat ng iyan, bigla itong ibinalibag ni Gonzalo sa sahig ng kanyang tahanan. Hindi na niya pinatay ang mangkukulam na yon upang masigurong wala ng karamdaman ang kanyang kaibigan. Pinili niyang ipadala sa kanilang baryo ang mangkukulam upang ikulong ito at parusahan. Sa pagsapit ng umaga, naging maayos na itong si Suplito. Biglang sumigla ang pangangatawan nito sa buong maghapon. Nagawa na rin ni Suplitong tumungo sa tahanan ng kanyang kaibigan upang ito ay pasalamatan. Halos mangiyak-ngiyak na noon si Suplito sa pagpapasalamat kay Gonzalo. Taus-puso namang tinanggap ni Gonzalo ang mga donasyong ibinigay noon ni Suplito upang maipakita ang kanyang pagtanggap sa pasasalamat nito. Sa paglipas ng araw, hindi na malaya ni Gonzalo na meron na namang naghahanap sa kanila na grupo ng mga mabalasik na antas.